Mikel 8-channel stereo mixer. Luma na rin po ito guys, mga nasa 7 years na po rin sa akin. Pero ever since hindi pa naman po ito nasisira. Okay guys, ito po yung ating tech boot, ang kanyang mga equipments sa sounds. Dahil dinanap po natin mga asikaso ay medyo luma na po ang ating mga box. Ito po yung ating gamit for tweeter, for high frequency. Minsan ginagamit ko po siya sa ating monitors. At ito po sa ating monitor din ang Marantz amplifier. Imported po ito, variable po ang kanyang transformer sa likod. Pwede siyang 110, pwede rin po 220 volts. So ito po yung naman ng ating door case. Bubuksan natin. So yun guys, ito po yung ating processors at power amplifiers. Ito po yung ating amplifier for sub, power amplifier for mid, ating crossover, ating extreme enhancer, ayan, by DXB, at ang ating graphic equalizer na cool sound. Ayan. So ito po yung ating DIY na power distributor. Meron po siyang input voltage indicator LED. Then ito po yung ating output ng ating AVR. Then meron din po siyang dedicated na 5 volts USB output. At dalawa po ang kanyang yung switch. Ito po yung para sa AVR, ito po yung sa main outlet. Ayan guys. So guys, yung mixer natin ay nasa likod po ng ating takip ng ating door case. Bubuksan po natin. So guys, ito po yung ating audio mixer, ang Mikel 8-channel stereo mixer. Luma na rin po ito guys, mga nasa 7 years na po rin sa akin. Pero ever since hindi pa naman po ito nasisira. Natanggal lang yung sticker dito, yung cover nya. Tapos nasasabak na rin po natin to sa banda. Kaya okay na okay rin po siya. Hindi rin po siya madaling mag-clip. Yung ibang mixer kasi madaling mag-clipping. Itong mixer na to hindi po. Okay naman siya para sa akin. Yun nga lang, wala po itong effects na reverb. Kaya minsan naglalagay po ako ng external effects dito. Pwede rin po ako minsan naglalagay rin po ako ng another mixer para sa reverb effects. Yung mga mixer na maliliit na meron siyang reverb. Ayan po yung ating audio processors at amplifiers. At ito rin po yung ating mga controllers for lights. Mga pangmasang DMX controller lang ang mga ito guys. Ito luma na ito. 2016 ko pa ito nabili kaya kinakalawang na siya. Pero buhay pa naman siya hanggang ngayon. Gagamit ko pa rin siya. Ito medyo bago pa po ito, mga nasa 2 months pa lang sa akin to. Bosca. Yes, ito pa yung power controllers natin. Ginagamit ko po ito sa mga lights, mga string lights, mga external po na outlet for laptops din, at sa mga power source ng controllers natin, at mga mic and wireless mic. Guys, ito yung ating wireless mic na ginagamit, Titanium ATU Estelia. Ito po yung unang version ng ATU Estelia ng Titanium. Hindi po na-adjust yung frequency na ito. Yung bagong labas kasi ngayon na-adjust na po yung frequency. So bubuksan po natin. So yan guys, ganito po yung setup natin ng ating mga gamit. So, mga luma na po pero buhay na buhay pa rin. So mamaya mag-wireless na po tayo. So hanggang dito muna ang ating vlog.
for today's video. For another video po kung paano natin itong sineset up from mixer to audio processors to amplifiers at sa ating mga speaker wire. Alright, thank you for watching guys.